Hello mga kagala! Ayan, tayo naman ngayon for today's vlog. Ay magdigisa po tayo ng munggo na may kasamang kalabasa. Ayan na nga ating pinabubulak na ho ang munggo din sa may uling. At hariho ay kailangang uling ho ang gagamitin niya. Hariho ay matagal ho ang lambot. At habang pinapalambot nga natin ay magagayat na rin tayo ng kalabasa. So ang kakailanganin natin mga 1/4 lamang kagala. So ayan, ating gagayatin na yan. At babalasan na rin natin. Na nga, ginayat-gayat ko na rin ang kalabasa. Ganyan ho ako magayat. Yan ho ang aking style na pagayat. Yan ho ako... Ganyan ho ako maggayat para mas mapabilis. Ayan. So depende naman ho sa nagagayat. At depende na ho sa inyo kung paano nyo gagayatin ang kalabasa ng mas mabilis na proseso. Ayan. So, tinanggalan ko na nga rin ang balat. So, ayun, tapos na nga ako magbalat kaya naman hihiwain na natin yan. Or gagayatin natin. So, depende na po sa laki at liit ang pagayat ng kalabasa. Depende na po sa inyo. So, banin lang po ang pagayat ko para mas mabilis maluto. Kasi pag malaki daw ang gayat, mas matagal maluto. At isinunod ko na nga rin yung ating dalawang papaya. Kasi yung isa maliit, kaya kailangan dalawa yung papaya natin gagamitin dito sa pagluluto. So gayatin na natin mga kagala nang matapos na tayo. So ayan, nahanap ko po ang tamang pagayat. Mukha namang tama ho ang ating pagayat. Ayan, ganyan ho ang pagayat ng ating papaya. Mas mabilis pagkagagamitan niyo siya ng peeler para hindi niyo mano-manuhin yan na balatan. So papakita ko mamaya, magpipiler tayo para mas mabilis. Hindi ho ako marunong ng pagayaan padaling yan, kaya naman ang gagamitin ko ay kung ano lang ho ang nakasanayan kong pagbabalat, ayun ho ang aking gagamitin. Yan, ganyan ho ang style ko. Yan. Siguradong ukab pag ako ang nagdayaan. So kung saan ho kayo sanay na pagbabalat ng papaya, ayun na lang ho ang gamitin nyo. Wag nyo na lang hong gawin ang ginagawa ng ibang paggagayat kung hindi naman ho kayo sanay. Ayan. So ayan na ho yung pangalawang papaya. Yan, gagamitan na ho natin ng peeler ng mas mabilis ho. Ayan. Yan na ho, ginayan ko na lang ho para mas mabilis mo nung balatan ang papaya. Ayan ho. Pagkagayan ho kasi ang gamit nyo, kumpara sa kutsilyo ay minsan ho ay sagad ho ang pagbabalat, kaya naman minsan ho ay wala nang lamang natitira. Kundi kunting-kunti na lamang. Pagka-peeler naman ho ay talagang manipis lang ho talaga ang balat niyan. So ayun, hinugasan ko naman muna mga kagala ang ating papaya bago natin hiwain naman. So, ganyan lang ho ang paghiwa ko. Pwede niyo ho yung panipisin. Ayan, hindi pa magkalaman kung paano kang igayat. Yan, gayaan lang ho ang paggayat ng papaya. Depende na ho sa lakay at kung anong gusto niyong lakay. Ayan, basta yan naman ho ay mabilis maluto. So, gayaan lang ho ang ginagawa ko sa papaya. Yeah, hindi ko na ho sinaside, baka mga aking kamay ng magayat. Ayan ho, pinagdalwa ko na para mas mabilis. Isa lang, isa sa inyo, mga mali. Kung kayo nagmamali, di ko lang inyo. Yan. Ayan, At sa wakas nga ay tayo tapos na. Ang gagawin naman natin, lalagyan na natin ng asin. Areho ay pantanggal ng kate. At kung mapait ang papaya, ay pantanggal na rin ho ng pait at dagta kung may dagta man. Ayan. Yan ho ay kailangan lamasin ng asin ho nang matanggal ang kate. At pagkatapos nga niyan, sinunod ko na rin ang bawang at sibuyas. So isang buong bawang ang gagamitin ko dito, tsaka isang buong sibuyas para mas masarap po ang inyong luto.
Pagkatapos mabalatan, pipit-pitin na rin natin o pipiratin ng bawang para mas mabilis matanggal yung balat. Ng balat. Pagkatapos na yan ay ating dadayatin na ng tamang laki lang. Hindi ko to pinino kasi ginisa naman to. Isinunod ko na maring balatan yung ating isang buong sibuyas. Tapos lang din tayo yung kamatis. Sige, yung kamatis na yan. Kamatis naman. Tapos nagayat na rin ako ng 2 buong kamatis. At kukuha na rin tayo ng dahon ng malunggay sa kapitbahay. Buti na lang may tanim ng malunggay ang aking kapitbahay. At dahil nga walang tao, tinahol na rin ako ng aso nila. Pagkatapos ko nga manguha ng malunggay ay sinunod ko na rin yung 2 gayat na manok. Gagayatin lang natin to ng katamtaman lang. So ganyan lang ho ang paggayat ko. Para medyo marami hong tingnan. So ayan, madami na. Tapos sinugasan ko na rin yung ating binabad na papaya sa asin kanina. Baka makalimutan pa natin. Tapos yung ating kinuhang malunggay sa kapitbahay, hihimayin na natin. Para naman makapagsimula na tayo ng luto maya-maya. Inaayos ko nga ang paghimay kasi napapagkamalang kong tinik yung ng malunggay. Yung sama ng malunggay. Kaya nga binibilisan ko na para makapagluto na. Tapos pagkatapos yan, huhugasan ko na rin para matanggal yung mga alikabok at dumi. Kaya yan. Ready na yung ating uling. Nilagay ko na nga rin yung kaserolang paglulutuan ng ating ginisang munggo. Tapos sinahod ko na rin yung mantika. Ayan, umuusok na. Umuusok na agad kasi napakainit naman talaga ng uling na bao. Kaya naman nilagay ko na rin yung bawang. Halo-haluin nga lang muna natin. Bago pa nga masunog ang bawang, isunod ko na rin ang sibuyas. At pagkatapos na niyan, ilalagay na rin natin yung kamatis. Lutuin lang natin ng kamatis ng bahagya. Tapos, saka naman natin isinod yung manok. Gigisahin nga lang natin yan. At tatakluban. Medyo magtutubig ng kunti yan. So kailangan palambutin muna natin yung manok. So ayan, that's it. Wala pang ilang minuto malambot na ang manok natin. Kaya naman inihuho ko na o inilagay ko na ho ang ating nilagang munggo kanina. Pagkatapos na yan, hinalo-halo ko na lang. Parang ginigisa ko lang din ang munggo sa manok. Tapos tatakpan lang ulit natin. Hinalo-halo ko nga lang yan. Tapos, nilagyan ko na lang din ng paminta. At tapos, isinunod ko na rin ang ating Ajinomoto o bitsen. Ilalagyan na rin naman natin, kaya isunod na rin natin. Para lumasa na sa ating ginigisam yan bago lagyan ng tubig. Tapos, ilagay na rin natin yung ating tubig o pinakasabaw ng ating ginisa. Para naman sabay-sabay na silang bumulak. So ayan, kumukulo na. Lagyan na lang natin ng asin. Para mamaya, titimusan na lang natin kung tama na ang alat. At pagkatapos, ilagay na rin natin yung ating papaya. Maya-mayang konti, susunod na rin natin yung kalabasa. Mukhang luto na nga rin ang ating papaya, kaya isusunod na rin natin maya-maya ang kalabasa. So ayan, sinunod ko na nga rin ang kalabasa.
Para mamaya hindi siya malabog. O kita niya naman, napakasarap po ng gulay na yan. Kaya naman napakasarap magluto ng ganitong gulay, lalo pagkatag-ulan. Talaga namang marami ang marakain mo pag gaganere ang ulam mo. Ayan, tinimosyon ko na nga rin kung tama na ang alat para hindi na natin lalagyan ng asin kung marait tama na ang lasa. Ay tama na ho ang lasa kaya naman din natin lalagyan to ng asin. Pakukuluan na lang natin to. Saka naman natin ilalagay ang pinakahuling ingredients na malunggay. Ayun na nga, inilagay ko na rin ang malunggay. Ilang minuto na lang at maluluto na yan. Kunting pakulo lang, luto na yan. So ayan na nga mga kagala, nakaluto na rin tayo kaya naman kakain na tayo. Maglalagay na tayo sa mangkok. Nilagyan ko na nga rin ng chicharon sa taas para mas masarap. O diba, special ang ating ginisang munggo? Ayan, thank you for watching mga kagala.